Ano na nga ba ang update pagdating sa transfer of ownership sa ating mga motor? Saklaw nga ba nito yung mga dating nakabili na o yung mga bago pa lang? Magkano na yung multa? At ano nga ba ang proseso patungkol sa bagong batas na nagagdaan na to? Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Pero bago natin pag-usapan yan, napansin namin na karamihan sa inyo hindi pa naka-follow at naka-subscribe sa mga updates tulad nito. Kaya be sure naka-like at follow kayo sa ating mga channel at pages para hindi kayo magpuhuli sa mga updates. Maliit na bagay sa inyo, malaking bagay sa amin. Makakatulong din po ang inyong mga like at comment sa video na to para mas mapag-usapan pa natin at para mas malaman pa ng mga ibang brother natin. Okay, background muna tayo. Kumbaga, ano nga ba yung storya? Paano napunta yung usapan dito sa batas na to kung saan kailangan may transfer of ownership na kaagad, nag-update yung mga multa, etc. etc. Kailangan alam natin yung pinagmulan yan. Kung mapapansin nyo, a few years back, nagkaroon ng trending na batas na ipinasa. If I'm not mistaken, si Senator Gordon nung panahon na yon, ang doble plaka law, kung saan naglalayon na mabawasan, if not ma-eliminate, ang mga krimen na gamit ang ating mga motorsiklo. Kabilang na dyan yung pagkakaroon ng plaka sa likod at saka sa harap na mas malaki pa at yung sobrang taas na multa na 20,000, 50,000 and actually criminalizing some of the acts or some of the violations of some of the riders. Yung doble plaka law na yun ni former Senator Gordon ay hindi talagang fully na-execute. Kumbaga, na-hold siya. At yan naman ay inamyendahan ni Senator J.V. Ejercito. Ito na nga yung Republic Act 12209. Yang batas na yan ang pag-uusapan natin ngayon patungkol sa ating mga motorsiklo. Bago natin puntahan yung mga specifics, pag-usapan natin ng saglit lang yung mga in-improve from the original doble plaka law hanggang ma-amyendahan na ni Senator J.V. Ejercito. Ang ilan lang yan ay unang-una, there's no need for a double plate or hindi na kailangan ng doble plaka sa ating mga motor. Isang plaka na lamang sa likod ang kailangan, which is yun naman yung existing natin ngayon. Ang isa pa sa inamyendahan ni Senator JV is lowering down the fines or yung multa. Yung mga dating 50,000, 100,000 pesos na bilang rider hindi naman natin alam kung saan kukunin, ang multa sa ilang mga violations na yan ay ibinaba na lamang sa 5,000 pesos. Sa batas na to, nilayo na rin na mas malinaw na ang transfer of ownership process from the buyer, from the dealer up to the owner. Yan, idedetalye pa natin yan mamaya. At kung matatandaan natin yung dating or yung original na doble plaka law, it is actually criminalizing yung ilang mga violations na on top of magmumulta ka na ng malaking halaga, maaari ka pang makulong. Sa bagong batas na to, tinanggal na po yan. Kumbaga, it will not be considered as a criminal act yung ilang mga violations na nakapaloob sa batas na to. So with that, maraming salamat po kay Senator J.V. Ejercito for amending and for being the principal author of this Republic Act na masasabi natin talaga namang mas kinonsidera yung sitwasyon, yung nararamdaman at yung buong proseso na that involves us motorcycle riders. So, salamat po, Senator JV. Ngayon naman, pag-uusapan natin yung ilang mga specifics na ito, lalong-lalo na ang daming tatanong sa inyo, patungkol sa ownership of the motorcycle and the transfer of ownership. Ano nga ba yung mga ipinagbago sa proseso? Ano nga ba yung dapat sundin ngayon? At ano nga ba yung mga rules and regulations na naka-implement na ngayon? So, hindi na natin iisa-isahin lahat ng mga napapaloob sa batas na to kasi matatagalan tayo. Pero i-discuss natin ngayon is what matters to us on our daily lives as motorcycle riders. Una, under this law ay binibigyan ng 5 working days ang mga dealers na maparehistro ang mga motor natin dun sa mga binibigyan natin na bago. Pangalawa, in cases wherein kailangan mong ibenta yung motor or kailangan mong bumili ng segunda mano na motor, ang original owner ng motor na yan ay binibigyan ng 5 working days para ma-report sa LTO na itong motor ko na to ay ibinenta ko na. Pagkatapos naman yung nakabili ng motor or yung new owner ay binibigyan lamang ng 20 working days para mailipat yung pangalan ng motor sa kanyang pangalan. Ito na nga yung transfer of ownership na tinatawag. So sa pag-transfer of ownership na yan o paglipat ng pangalan sa motor na nabili mo ng segunda mano, syempre kailangan mo dyan ng original ORCR, yung mga PNP clearance at iba pang mga dokumento. Again, ang usapan dito is from the first owner to the new owner. Hindi pa dito kasama yung mga repo. Hindi pa dito kasama yung mga pagbebenta at pagmamayari at pagbili ng mga motor na galing
sa kasa, galing sa dealer, galing sa buy and sell, o yung mga tinatawag natin na repossessed motorcycle. Iba yung magiging guideline nun, mga brother. So, in this video, malaman natin ano yung guidelines pagdating sa first owner to second owner. Kumbaga, tao sa tao magkausap. At later on naman, pag-uusapan, ano nga ba magiging proseso kapag motorcycle dealership or buy and sell, legit na buy and sell company or kasa, papunta naman dun sa new owner ng mga segunda mano or better yet, yung mga repossessed na motorcycle kasi magkaiba po yan. Ang pag-usapan muna natin is owner to owner, tao sa tao, first owner to second owner. Yun muna, okay? So, nabanggit na natin na yung original owner is merong 5 working days para mag-report sa LTO na ang kanyang motor ay naibenta na. Tapos, si new owner naman, meron siyang 20 working days. Yan ang susundin under sa bagong batas na to. Tanong, brother, paano yung motor ko? Dati ko pa nabili, hindi ko na alam kung nasan yung first owner kasi open deed of sale lang ang hawak ko. Paano yung motor ko? Hindi ko alam kung buhay o patay na ba yung dating may-ari. And the like, may mga tanong tayong ganun. Una, pagdating dyan mga brother, during interview ni Mr. Ted Filon kay Attorney Greg Pua na Executive Director ng LTO, tinanong ni Sir Ted Filon. Tanong po namin, ito ho ba ay prospective or retroactive? Kung ang batas na ito ba ay retroactive, ibig sabihin saklaw ba niya lahat ng mga bumili at nagbenta ng segunda naman na motor? Or prospective, ibig sabihin, from this point on lang, kung kailan lang maging effective yung batas, yun lang ba ang sakop niya? Ang sagot ni Attorney Greg Pua, ito po, as a rule po, Manong Ted, dahil wala pong retroactive application na nakalagay po dito sa batas, ito po ay magiging prospective. Ibig sabihin, kung ikaw ay dati mo pa nabili ang motor na yan, kumbaga prior to this law being implemented, ay hindi ka saklaw ng batas na to. What you would have to follow is still the old process of the transfer of ownership. Tapos, sasabihin nyo, brother, paano yan? May multa na yun. Di ba dati may binagitang multa na 20,000 ang multa ko kapag hindi ko naparehistro, tapos may 20,000 din na multa yung original owner. Tandaan natin na yun ay hindi in-execute. Again, according as well kay Attorney Greg Pua. Manong Ted, naka-hold po yung, yung application po natin na yon. Ay hindi naman yan talaga ipinatupad. So, wala kang multa na babayaran sakaling hindi mo pa napapatransfer yung motor mo kung dati mo pa yan nabili. But, once this law is already implemented, kasi may period pa to bago ito maging fully implemented kahit na pirmado na to ni PBBM, is kailangan na nating sundin itong proseso na to. Ibig sabihin, pag na-implement na itong law na to, fully implemented with all the guidelines and stuff at talagang dineclare na ng ating pamahalaan na ito na dapat yung kailangan sundin, then kailangan na nating sumunod dito sa mga timeline. Original owner, you have 5 working days to inform LTO, and the new owner, you have 20 working days to transfer it under your name. Ang isa pang update dyan mga brother, according to Senator JV's post sa kanyang Facebook page noong May 19 after niyang makipagpulong sa LTO, para sa mga matagal nang nakabili ng mga motor na to, ay binibigyan sila ng amnesty o kaya naman mahabang palugit para matransfer or maasikaso yung kanya-kanyang papel ng mga motor nila. Binibigay ang amnesty niyan para maayos yung kani-kanilang mga requirements kahit na kulang ng dokumento. Halimbawa, kulang ng deed of sale, walang ID, o kaya naman expired na yung ID dahil matagal na nga niyang nakuha yung motor. Kasalukuyan, wala pang specific guidelines kung paano yan matatransfer sa pangalan mo. But according to Senator JV's post, ay kasalukuyan ng inaayos ang guidelines para matulungan tayong mga rider. Sa mga kaso na hindi talaga makontak ang first owner, alam naman natin, di ba? Normal na practice sa dati. First owner, binenta kay second owner, open deed of sale, hindi nagpanotaryo, hindi transfer of ownership. Binenta kay third owner, binenta kay fourth owner, binenta kay fifth owner. Si fifth owner, hindi na alam kung sino nga ba tong first owner na to. Hindi na mahagilap, buhay pa ba to? O wala na, nandito pa ba sa area ko? O nasa probinsya na, nag-ibang bansa na ba? Pagdating naman dyan, ay pwede nang mag-submit ng affidavit of ownership yung current owner, yung naka-acquire ng motor. Ibig sabihin, hindi mo man makontak yung original owner, sa anumang kadahilanan ay hindi mo na kailangang hagilapin yung first owner. All you have to do is accomplish the affidavit of ownership. Ano nga ba yung affidavit of ownership? Ang dokumento na yan ay, kumbaga yan ng sinumpaang salaysay mo
dokumento, pirmado mo na nagpapatunay na ikaw ang may-ari ng motor. So with that, kailangan mo lang mag-submit ng mga patunay na ikaw na talaga ang may-ari ng motor. So walang naka-indicate sa ngayon kung ano pa nga ba ang kailangan kong i-present na ako na talaga may-ari ng motor na to. Hindi ko alam kung nasa na yung dating may-ari na to. But I would assume you would have to have the original ORCR ng mga motor na yan. Bukod sa iba pang patunay, dokumento, o kung anumang mga sources na pwede mo i-presenta para naman ma-accomplish mo yung tinatawag na affidavit of ownership. Malaking bagay yan kasi imagine mo, you bought your motorcycle 4, 5 years ago, kahit na last year lang, pero hindi mo na mahagilap kung nasan talaga yung tao. This would actually simplify the process. Kaakibat din ng batas na to wherein merong timeline. Again kapag sakop ka na ng batas na to, prospective, ay ang pagsumite ng mga proper documents. Currently, masasabi natin hindi convenient ang proseso ng pag-submit at pag-accomplish ng mga documents. Kailangan mo ng certified true copy ng iyong certificate of registration, and then kailangan mo ng HPG clearance, among others. So, with Senator JV's update, again, nung May 19 niya na post, ay ginawa ng online ang submission ng mga documents na to, wherein you just have to upload these documents. Tapos, maghihintay ka na lang ng schedule mo kung kailan ka mismo pupunta sa opisina, sa LTO, para maklaim yung mga updated na papel mo. Para mapakita na sa'yo na talaga at nakapangalan na sa'yo yung motor mo. Yung process na yan ay naglalayo na pabilisin yung process at mas padaliin, lalong-lalo na sa mga bumabiyahe. Kasama yung mga motor nila, mga naghahanap buhay. Hindi basta-basta mag-alat ng oras para kumpletuhin yung proseso na yan. So, if that will be implemented, napakalaking tulong po niyan. Sa ngayon, wala pang naka-indicate saan natin i-upload, anong mga kailangan i-upload, at yung mga schedule. So, antabay tayo pagdating sa updates from LTO or maybe from Senator JV at sa iba pang mga authoritating bodies kung paano nga ba yung proseso niyan. But it's good to know that we are gearing towards having that convenience na pwede naman tayong magproseso online. Ngayon, doon naman tayo susunod. Yung kaninang napag-usapan natin ay nabigay mo yung motor sa original owner or sa ibang owner. Second hand, kumbaga. Ngayon, in cases wherein nabenta yung motor through dealership, may it be brand new yan, nagpunta ka sa kasa, nagpunta ka sa dealership, at hindi mo yan nabigay ng cash, hulugan, financing, magkakaroon ng written agreement na nagsasaad na ang seller, which is yung dealership, which is yung kasa, ay binibigyan ka ng karapatan na gamitin ang motor na to hanggang ma-fully pay yung motor. So, kung dati ang pinangahawakan natin is the copy or Xerox ng original ORCR, let's say bumili ka ng brand new motorcycle, hulugan, binabayaran mo siya 2 or 3 years, hindi mo pa hawak yung original ORCR, di ba? Ang hawak mo lang ay copy ng ORCR. So, apparently, this law is stating that yung motor na yun ay pagmamay-ari pa rin ng seller. Or in this example, yung kasa o kaya naman ng dealer, pero meron kang authorization to use and to own that motorcycle until you have fully paid that motorcycle. Napag-usapan na natin yung owner to owner, napag-usapan natin yung pagbigay ng brand new motorcycle, pag-usapan naman natin yun yung pagbigay ng mga repossessed motorcycle. Para sa mga hindi pa nakakaalam, ang repossessed motorcycle, ito yung mga binabawi or sa salitang kolokyal, hinahatak ng bangko o kaya ng mga kasa, ng mga dealer, dahil yung bumili ng motor ng hulugan ay hindi na nakakabayad dun sa agreed payment amount, payment date, kaya naman binabawi na yung motor. Yan ang tinatawag na repossessed motorcycle. Ibang kategory ang pagbili ng repossessed motorcycle versus sa pagbili ng owner-to-owner na segunda mano pagdating sa batas na to. Una, pag-usapan natin, according sa batas na to, ang mga dealers, ang mga kasa, kapag sila ay nagrepossess ng motor, hinatak nila yung motor, binawi dun sa bumili sa kanila ng hulugan at hindi nabayaran, kailangan i-report ng dealers etong motor na to ay na-repossessed. Tapos si LTO, ibabalik niya yung pangalan na nakarehistro dun sa papel. Kailangan ng maging pangalan sa papel is instead na Juan de la Cruz, dapat ito ay maging pangalan ng dealer. Yan ay gagawin para hindi magkaroon ng mga kaukulang penalty dahil remember, merong timeline na sinusunod in terms of transferring the ownership to your name. So kapag yan ay na-report from the prospective owner, yung nag-attempt na bilhin yung motor ng hulugan,
na ilipat na yan sa pangalan ng dealer, and then aware si LTO because the LTO is requiring the dealerships na magsumite ng yearly report kung alin yung mga motor na narepossess nila and should be transferred back to the dealer's name. Pagdating dito sa pagbebenta at pagbigay ng repossessed motorcycle, yun nga, di ba, kailangan ipalipat pabalik sa pangalan ng dealership. Wala pa tayo talaga nakikitang update kung paano nga ba gagawin ng LTO to. Paano ba yan? Iba-backtrack ba nila yung mga nakabili na o yung mga repossessed na hawak ng mga dealers ngayon, ililipat na ba sa pangalan nila? Tapos magbibigay na lang ba sila ng authorization to own or to use para dun sa mga bumili ng repossessed? Sa ngayon po ay wala pang known guidelines upon checking LTO as of the recording of this video kung paano nga ba magiging proseso niyan. Pero tandaan natin na nabanggit ni Attorney Pua na ang batas na to ay... Ito po, as a rule po, Manong Ted, dahil wala pong retroactive application na nakalagay po dito sa batas, ito po ay magiging prospective. Yun yung karamihang concern natin given this Republic Act na transfer of ownership, pagbigay ko ng motor, paano nga bang mangyayari? At least, sana mga brother ay nabigyang linaw yung ilan sa mga nakapaloob sa batas na to. Yung isa pa na i-update ko lang sa inyo na nakalagay dito sa batas na to ay kailangan merong bigger, readable, color-coded number plates. Kasi maraming nag-react, ano ba yan? Bagong plaka na naman. Ako nga, ilang taon na, hindi ko pa rin nakuha yung plaka ko. May mga ganun, di ba? So, bago kayo mag-react, again, according to Executive Director ng LTO na si Attorney Greg Pua, yung kung ano yung plaka natin ngayon, yung mas malaki na, yan na yun. Wala nang i-issue sa atin na iba pang plaka. Because when this law was drafted, enacted, ito ay na-consider na kung ano yung current na plaka ngayon. So, no need to panic mga brother. Hindi na natin kailangan maghabol ng bagong plaka from LTO. Kung ano na yung current plaka, yung mga bago na ngayon, yung mga mas malaki na, mas malapad na, yun na po yung plaka na susundin natin. Tandaan natin na kapag ang motor mo ay may available na plaka at yan ay hindi mo ginagamit, may multa yan na 5,000 pesos. Ibang usapan naman yung bumili ka ng motor pero wala pa talaga yung available na plaka, hindi pa talaga na-issue, then hindi ka saklaw ng multa na to dahil hindi mo naman kasalanan na yung motor mo ay wala pang plaka. Tsaka isa pa, sakaling na ikaw ay nagmamaneho ng walang plaka o kaya naman yung plaka mo hindi naman talaga nababasa, then authorities will have the right to stop and seize your motorcycle. Pero tandaan natin, hindi dapat kunin ng motor mo. It will not be subject to seizure if you are able to show proof of ownership na sa'yo at pagmamay-ari mo yung motor na yan. Sakali naman ang plaka mo ay mawala o masira, kailangan mong i-report yan sa LTO 72 hours from the point na nalaman mong nasira or nawala yung plaka mo. Otherwise, meron niyang multa na 5,000 pesos. At halimbawa, ninakaw yung plaka mo at yung plaka mo ay, let's say, nilagay sa ibang motor, ginamit sa krimen, at dahil hindi mo yan na-report, damay ka pa. Dahil hindi mo yan na-report, nagamit sa krimen, multa ka pa ng 10,000 pesos. Imagine mo na, nanahimik ka, nakawan ka na ng plaka, dahil lang hindi ka nag-report sa LTO, may multa ka pa ng 10,000 dahil sa kalokohan ng iba. Para i-discuss yung mga kailan nga ba gagamit ng improvised plate sa temporary plate, na i-discuss na natin yan sa ibang video natin. Panoorin nyo na lang mga brother, iwan ko yung link sa baba, sa description at sa comment section para hindi na masyadong humaba tong video natin na to. Pagdating dyan sa plaka mga brother, meron itong transitory provision na ang ibig sabihin, yung mga motorcycle owners na may mga plaka na hindi sumusunod dun sa required na size at provisions ng LTO, merong until December 31, 2025 para mai-correct yan. Kung mag-a-apply kayo ng bago, i-rehistro ba yan, o kung ano pa man. And on the side of the LTO, binibigyan sila ng batas na to until June 30, 2026 para ma-supply ang mga backlog pagdating sa mga LTO plates para ma-issuehan na ang lahat ng mga motorista. So in this case, magiging applicable yung penalty ng provision after June 30, 2026. That's according to Executive Director Attorney Greg Pua. So yung mga brother, ng ilang mga provisions sa batas na to na kailangan nating malaman at sana naman ay nakatulong sa inyo pagdating sa paglilinaw kung ano na nga ba ang estado ng Republic Act 12209. Dahil biglaan din ang pag-release ng mga updates sa to, naiintindihan natin na marami tayong questions, maraming mga clarifications, maraming mga confusion as to ano na nga bang mangyayari. Retroactive, prospective nga ba yan?
Sakop ba ako niyan? Saklaw ba ako niyan? Pag first owner ko kinuha ang motor ko, sakop ba ako niyan? Kapag sa repossess ko kinukuha, sakop ba ako niyan? Anong batas ang susundin ko? Kapag brand new ko naman nakuha yung motor ko, anong batas ang susundin ko? So yung mga yan ay ilan sa mga bagay na sana ay nalinaw natin at sana po ay nakatulong sa inyo. Again, we are still waiting on some of the specific details and processes kung paano talaga may execute ng buo ang batas nito. Ang ilan sa mga inihintay natin is yung pag-transfer ng pangalan from the prospective buyer or from the buyers ng installment papunta sa pangalan ng dealership. Paano nga ba yung magiging proseso nun? Ano naman na yun on the end of the dealership and LTO na yun. Pero bilang nakabigay ng repossessed motorcycle, hihintayin din natin yung update niyan. At ano pa nga ba ang mga hihingin pang dokumento or guidelines para makapagsumite tayo ng affidavit of ownership in case hindi natin makita talaga yung previous owner. Saan nga ba tayo mag-upload ng mga dokumento online in case magpa-process tayo ng mga transfer of ownership? So, ilan lamang yan sa mga inaabangan nating updates from LTO and other governing bodies pagdating sa bagay na to. So, aasahan nyo na ang team ng Motor ni Juan ay nakantabay para sakaling lumabas sa mga updates niyan ay i-cover din natin dito. Tandaan mga brother na ang mga diniscuss natin sa video na to ay hindi ko sariling kuro-kuro kundi galing sa mga updates from the Congress of the Philippines concerning the signing of the 12209 Republic Act, galing na rin sa update ni Senator G.V. Ejercito, galing na rin sa interview ni Attorney Greg Puwa, na Executive Director ng LTO with Mr. Ted Filon. Yung mga resources na yan, pinagsama-sama lang natin sa isang video na to para mabigyan ng kalinawan yung ibang mga malalabo o yung mga confusing part pagdating sa execution ng batas na to. Again mga brother, pipilitin natin na maging accurate, informative, and objective ang mga updates na sinishare natin pagdating sa mga bagay na to. Kung kayong tatanungin mga brother, pabor ka ba sa naging update pagdating dito sa Motorcycle Prevention Act na to? Anong proseso ang hindi mo trip? Anong proseso naman ang sa tingin mo ay makakatulong? I-comment mo sa baba at pag-usapan natin yan at magay mo, baka mabasa at marinig tayo ng mga kinuukulan at makatulong pa sa pag-improve ng proseso para sa ating mga riders. Para hindi magpagay sa mga motorcycle news, reviews, and tips, be sure to follow lahat ng mga social media pages natin katulad ng TikTok, Instagram, YouTube, and Facebook. From Greens and Shades Private Resorts, dito tayo nag-shoot ng natin ngayon, video natin ngayon. Inquire na kayo. Check out yung page. Sige, next video mga brother. Salute!